Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Ambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang nag-stand out dito sa pa-dinner yesterday dito sa Miss Grand International 2023? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. So kahapon nga, nagkaroon nga ng pa-red carpet dito sa Miss Grand International para sa kanilang welcome dinner. So ito ay talagang tradisyon na ginagawa ng Miss Grand taon-taon at nakita naman natin ang mga paandar ng bawat kandidata. Talagang pasabog. Ando doon talaga eksenadora, pahinadora, rampadora, o di ba? Rampa doon, rampa dito, eksena doon, eksena dito. But sino nga ba ang nag-stand out sa mga kandidatang to? Sobrang dami ng kandidata ngayon dito sa Miss Grand International, pero tulad nga na sinabi ko yesterday, talagang day by day may nagshashine at merong naliligwak ang beauty. So sa mga nagshashine, syempre nakikita natin diyan mga Latinas na alam mo yon, ayaw magpakabog, yung iba hindi natin sila nararamdaman, pero pag nagsimula na yung competition, biglang pasabog. O, di ba? So, talaga naman nakaka-excite ang Miss Grand International ngayon. Talagang nandoon na yung competition masyadong top. Lalo na ang ating pambato na si Nikki Di Mora ay talagang hindi rin nagpapakabog. Unbothered queen ang ating reyna. Yung alam mo yon, nandoon siya sa sistema niya na alam niya ang ginagawa niya, alam niya kung paano siya magkukumpit, at the same time nakikita mo ang ganda na meron siya. Hindi ko masasabi na siya ang number one candidates ngayon dito sa Miss Grand, pero pumapalo ng bonggang-bongga at talagang masasabi ko naman nag-shine like a diamond star, di ba? So sa mga kandidata, sino ba talaga yung paandar kagabi dito sa kanilang pa-dinner dito sa Miss Grand International? So simulan na natin guys. Syempre, isa sa mga napansin kong kandidata ay si Miss Indonesia. Yes, Indonesia na talaga naman. Oh my God, gusto ko yung suot niya. Napaka-attitude ng dating. Talagang yung character lumabas. Kasi syempre, pag ganun talaga yung kasuutan mo, ewan ko sa'yo kung hindi ka talaga mag-shine like a diamond star. Kasi ano yun attitude kasi yung damit niya. So, plus nandoon maganda rin yung eksena niya, maganda yung rampa niya, maganda yung ipinapakita niya. Kaya talaga namang masasabi mo, oh my God, isa si Indonesia sa mga pinakakabugera kagabi dito sa red carpet ng Miss Grand. And then, of course, napansin ko din si Nigeria. Yes! Si Nigeria, I love her dress na para siyang supermodel. Papansin kung papansin. Plus, gusto ko yung katawan niya sobrang payat na talagang masasabi ko, wow, ang ganda din ng eksena, pero hindi ko nakikita na magmi-Miss Grand siya. But supermodel, yes, mapapansin mo talaga na pang top model ang drama ni Nigeria dito sa competition ng Miss Grand International. And don't underestimate her kasi malay mo, di ba? And then, gusto ko rin syempre si Peru. Yes, si Peru na ang ganda na suot, para siyang pussycat, gano'n. Nagustuhan ko yung eksena ni Peru kasi sobrang in fairness sa kanya winner ang drama niya dito sa competition at sobrang hindi naman siya nalalamon. But gusto ko din si Paraguay. Yes, si Paraguay. Sobrang gusto ko yung short hair niya, gusto ko yung beauty niya, gusto ko yung galawan niya. Hindi maganda yung damit niya, pero ang nakita mo sa kanya, yung siya mismo, yung galawan niya mismo. Hindi ganun kabongga, pero makikita mo yung pagiging elegante, nakikita mo yung eksena niya talagang kabog na kabog. Para sa akin, winner. Di ba? Hindi, si Venezuela. Yes, si Venezuela, hindi rin naman din nagpakabog. Ando doon pa rin yung sistema na, alam mo yon, she's from Venezuela. Kaya mararamdaman mo. At saka si Thailand. Gusto ko rin si Thailand. Si Thailand, simplihan lang. Kung ano yung nakikita mo sa kanya from day 1, ayun pa rin yung nakikita mo sa kanya in day 2. Hindi nag-i-improve, hindi rin naman bumabaksak. And then, si
si Gana. Si Gana, she's from Thailand. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit siya napunta sa Ghana. Kasi ang alam ko, nung lumaban siya dito, na-interview ko siya, half Ghana siya, half Thailander. So, naka-base siya dito sa Phuket. Then, sumali siya sa Miss Grand Thailand etong taon na to. Pero hindi siya nanalo. Pumasok siya sa top, ano yata, semifinals. Pero alam ko may nakuha pa siyang special award. Ayun yata yung popularity or kung hindi ako nagkakamali ay best in swimsuit. Basta, and then, ayun, nagulat ako. Candidate siya dito sa Miss Grand International. I love her. Attitude din tong babaeng to. At, alam mo, character. Maganda siya rumampa, in fairness sa kanya. Pero hindi ko gusto yung damit niya yesterday. But yung beauty niya, I love her. Diba? So, go, 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 Ghana. Si USA, eksena din si USA kagabi. Gusto ko rin yung eksena niya. Si Czech Republic. Czech Republic, to be honest, hindi ko masyado ramdam. Pero, nandoon na paandar si Czech Republic. In fairness sa kanya. And then, of course, sa top 5, sino ba yung mga nag-top 5 sa atin dyan? Sama natin si Puerto Rico. Puerto Rico, I love Puerto Rico. Si Puerto Rico kasi, sobrang grabe, sobrang panalo yung eksena niya, panalo yung damitan niya. Gusto ko kung paano siya umora doon sa red carpet, in fairness. And then, gusto ko din si Myanmar. Si Myanmar talaga, consistent ang beauty niya at lumalaban. So, parang feeling ko, winner. And then, next is, syempre, si India. To be honest, si India, nakita kong maganda. Sobrang ganda. Pero parang feeling ko, attitude siya. So, yun. Kaya good luck sa kanya. Kasi may mga napapanood akong video dito kay India na, alam mo yon na nagmamaganda. Pero, kagabi sa red carpet, we are talking about kasi red carpet, in fairness, nakita ko yung beauty niya, yung dumaan siya, sabi ko, ang ganda naman ng babaeng to, in fairness, di ba? Ewan ko kung napansin ninyo yun, kasi ako pansin ko talaga. And then, si Colombia. Yes! Si Colombia. To be honest, number 1 sa akin kagabi si Colombia. Kasi sobrang, alam mo yung datingan niya, very Miss Grand. Talagang magugulat ka yung beauty, in fairness. Meron siyang ino-offer na iba't-ibang styling. May ino-offer siya na iba't ibang orahan. Kaya parang sabi ko, oh my God, mukhang kay Colombia mapupunta ang corona. Di ba? So, pansinin ninyo, hindi ko alam kung ako lang nakakapansin. Ako din. At hindi imposible na silang dalawa ni Miss Philippines ang mag-last to standing dito. In fairness kay Miss Philippines kagabi, tama yung galawan, tama yung lakad, tama yung ayos. It's a dinner, red carpet, and bongga. Gusto ko yung pumasok siya sa red carpet. She know how to look, she know how to walk, and she know how to drama. O, di ba? So, yon. So, gusto ko yon. Natuwa ako sa kanya. Kasi, sobrang tumaas uli yung level niya. Kasi, di ba, 2 days na parang, ano to, natulog ba to? So, yon. Yung styling niya kasi, medyo parang hindi kumakabog. Nung unang dating niya, yes, panalo talagang kumabog talaga yung beauty niya. Pero yung pangalawang ano na, parang sabi ko, ano nangyari? Parang nawawala sa eksena itong si Philippines. Pero kagabi, talaga sabi ko, oh my God, I'm here. I'm Philippines. Di ba? So, lumakad talaga siya ng with smile, with fears, and then sabi ko, okay, may ibubuga. Ang naging problema lang kasi, parang hindi siya masyadong naging maingay nung 2 araw at nasapawan siya ni Colombia. So, ibig sabihin, consistency si Colombia. Pero, sabi ko nga, dapat ma-alarma dyan si kasi dapat, yan maramdaman na ng team nila, oy, may eksena si Colombia, wag mong palusutin. Kasi baka mamaya ang ending, kayong dalawa mag-last to standing, mas paboran itong si Colombia. Alalahanin ninyo, ang judging, hindi sila nag-judge ng coronation night lang. Nag-judge sila starting today. So, ganon. Kaya dapat be careful sa daily activity, sa daily gawain mo, eksena mo, pasabog mo. You have to be careful. You have to consistent. Kasi baka ang masilip sa'yo, consistency. Ganon. At ako naman, nakita ko naman kagabi na talaga naman, oh my God, panalo. Maliit si Nikki pero kagabi mukha siyang incredible. Laging panalo siya sa register ng camera at alam niya kung paano siya
talaga eksena ng bonggang-bongga. That's why I love her. Panalo ang beauty. So, yon. So, ako, tulad nga ng sinabi ko nung nakaraang araw, mas maganda si Nikki talaga dumikit siya sa mga Asian. Para yung mga Asian, mangarag yung beauty nila sa ganda kasi ni Nikki. Huwag siyang dumikit doon sa mga Latinas kasi yung mga Latinas magaganda din. So, kapag dumikit siya doon, parang magsasapawan lang sila ng ganda. Pero kung gusto mo talagang maramdaman mo talaga yung eksena mo dito, you have to go to Asian team. And then sa Asian team, ikaw ang pinakamagbongga doon. At parang feeling ko, lahat sila maaalala sa'yo. Charot! So yun yung nararamdaman ko na dapat gawin ni Nikki dito sa competition. So ako possible dito sa competition na to, mag last two standing. For now ha, observation ko lang to. I see Miss Philippines and then si Miss Colombia. Malakas yung kutob ko na silang dalawa. Pero sana lang ha talaga umariba na ng bonggang-bongga si Nikki. Actually, ang ganda ng ayos niya today no. Ngayong umaga nakita ko maganda yung ayos niya. So, ayun, consistency. Ayun yung dapat niyang tutukan kasi hindi po pwede yung today you know how to pick, hindi po pwede yun dyan sa Miss Grand. Huwag mong i-apply yan sa Miss Grand kasi ang Miss Grand, consistency sila nagbe-base ng winner nila. Kung sino ang consistent from day 1 until the end of the competition. So you have to be careful, Nikki, sa lahat ng eksena na gagawin mo day by day. Kasi hindi sila tulad ng Miss Universe, you know how to pick. Kung kailan kakailangan doon ka dapat umeksena. Dito hindi. Everyday, kahit wala kayong ginagawa, dapat maramdaman nila na you are Miss Grand day by day. Kasi ang Miss Grand kasi hindi lang yan sa event, kailangan Miss Grand ka everyday. O, di ba? So, yon. So, kaya Nikki, laban lang. I trust to Nikki. I trust sa team ni Nikki and I trust sa lahat ng sumusuporta dito kay Nikki. At sana naman guys, sa mga hindi pa sumusuporta kay Nikki, sumuporta naman kayo ng bonggang-bongga. Para, alam mo yon, maano natin, malagay natin si Nikki sa on the top, 'di ba? Kasi syempre si Nikki naman nakita naman natin na talagang kumakabog sa competition na to. And then, ilagay na natin siya sa top. Wag natin siya ilagay sa lower. Kumbaga, tulungan natin, wag natin pabayaan. Kasi, hindi naman ang Miss Grand ang susuportahan yung kandidata natin dito sa Miss Grand. And then, mag-focus tayo dito sa kandidata natin. Wag tayong mag-focus doon sa organization. Kasi yung organization na sila. So, wag ka masyadong magpa-apekto doon sa ginagawa ng organization. Mag-focus ka doon sa kandidata natin to target to win. So ngayon, hindi naman mananalo kasi hindi naman kaya ilagay ng posisyon. Guys, makikita yan. Basta sumuporta lang tayo. Trust. Laban. Walang imposible sa itaas. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat po. Syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At syempre, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.